Police Brigadier General Eric Noble. Siyempre, yung aking pinakamasipag din, very approachable na District Director ng SPB, Police Brigadier General Jimmy Macarait. Morning sir. At sa mga karalis po natin dito, at sa ating pong Iron Man ng Philippine National Police, ang aming pong mentor, ang ama po ng lahat ng advocacy group. Ulitin ko po, ating pong pinakamamahal na DPCR Director Police Major General Rodel O. Sermonia. Palakpakan naman po natin sa Sir Rodel. Ako po yung nagpapasalamat unang-una na po ay bigyan ng pagkakataon na makasama ang ating pong advocacy group, lalo na po dito sa NCR. Actually, ako po ay taga Las Piñas at nakakatawa ng nandito po ang level ng Las Piñas na very supportive din sa akin pagdating sa mga programa na inusap namin sa Las Piñas, si Colonel Rodel Pastor. At po ay natutuwa dahil ang NCR po sa ilalim ng liderato ng ating Regional Director, Police Major General Vicente Danao, ay nakapag-create na ng KKDAT ng NCR na pinamumunahan ni si Miss Cañete. Anong person ni Cañete? Jolene Cañete, pinakamagandang sino ba? Asan ba yun? Ay, ito. Pinakamagandang SK Chairwoman at the same time KKDAT President ng NCR. So, nakikita natin ang mga proyekto ng KKDAT ng NCR na talagang napaka-active ng ating mga KKDAT ng NCR. Sa ating mga minamahal na mga Chief of Police ng bawat munisipalidad at mga lungsod dito sa NCR, ako po ay umaapila sa inyo na alam niyo, yung ating mga KKDAT is mga SK chairperson din yan. And yung iba is mga volunteer, mga youth volunteer. Sana po sa mga nanonood ngayon, mga nakikinig ng mga chief of police, mga PCR, is huwag natin antayin na yung mga kabataan ang mag-approach sa atin, sila yung lumapit sa atin, sila yung pumunta sa ating mga istasyon. Tayo mismo ang bumaba sa mga barangay, tayo mismo yung mag-approach sa kanila. Dahil yung mga bata na yan, very tested na namin na talagang kami mismo bumababa. For example, sa Las Piñas, talagang ang telepono namin ang umuusok sa talagang follow-up ng mga pulis, ng ating chief of police, ng ating PCR, sila mismo ang bumababa. At ang pinakamagandang example niyan na ginagawa ay yung patuloy na pagbisita ng ating DPCR Director sa bawat sulok ng Pilipinas. Imagine sa Las Piñas, dito sa NCR, 4 na beses na po bumaba ang ating DPCR Director para lamang po makahalubilo, makausap yung mga pangkaraniwang mga mamamayan ng lungsod ng Las Piñas. So, ganun din ang gawin natin sa ating mga istasyon, sa ating mga headquarters. Babain natin yung mga kasulong-sulukan ng ating mga barangay at iparamdam natin sa kanila na ang PNP ay hindi lamang Philippine National Police. Ang PNP ay para sa pamilya ng bawat Pilipino. Iparamdam natin sa kanila yung sensibilidad ng ating mga advokasya na sinusulong. Kasi alam po ninyo, lang kwenta po itong mga advocacy na ito kung hindi natin sasamahan ng puso. So, kung ang habulan natin is numbers para sa mga reports natin, wala po yan. Masasayang lang po yung pinaghirapan ng General Sermonia. Napakaganda ang mga advocacy group na naisip at nabuo ng ating pinakamamahal na DPCR Director. Huwag nating sayangin, patuloy natin iparamdam sa kanila yung sinseridad at yung talagang vision ng ating pong mga advocacy group.
Alam po ninyo, kukwento ko naman po sa inyo bago po ako magtapos. Isang araw po, nasa opisina ko, may lumapit po sa akin kay Kaitan. Umiiyak yung kay Kaitan. Kay Kaitan member. Actually, hindi ko rin sa kabarangay, ibang barangay siya. Iyak ng iyak, may hapon ng rosaryo. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Nanginginig sa takot. Kasi po, yung nanay ko po nawawala. Imagine, sa amin lumapit sa Kaitan. Hindi mo sinasabi ang takot sa polis. Pero, tinanong ko, bakit hindi ka lumapit sa mga polis? Natatakot po ako lumapit sa polis. Nakakatot talaga siya. Nawawala tayo yung nanay niya. Ngayon, magandahan nito, mayroon ng advocacy group sa aming barangay, which is nakikita. And all the advocacy group, may napuuna sa aming barangay. And luckily, sa akin lumapit, kahit hindi ko siya ganun kakilala, sabi ko, anong problema? Nawawala tayo yung nanay niya. Ngayon, pumunta sila sa istasyon ng polis, blatter. Ngayon, si blatter naman, hindi naman makakahanap ng nawawalang tao yan. Kaya ang ginawa namin, sabi ko, sige, kailan natin ng sasakyan. Punta sila. Hanggang nakita yung nanay niya sa Pasay. No? Ngayon, nung nakita yung nanay niya, bugbog sarado yung nanay niya. Bugbog sarado. Ngayon, ang sabi sa akin, ng nanay, ito, pasensya na kayo kailangan ko talaga ikwento ito. Pero para lang maging simpleng aral sa ating lahat. Kung ano ang silbi ng mga advocacy group natin. Noong nagpunta sa polis yung nanay, may mga kwento na matagal din ang sikaso, hindi pa pinuntahan agad. Kung pinuntahan agad, sana nahuli. Diba? Ngayon, ang sabi ng, andito ba si attorney? Ito ba si attorney? Wala? Ayun, attorney. Ngayon, sabi ng bata, kuya, nakita na yung nanay ko. Ngayon ang ginawa ko, pumunta ako sa istasyon. At nakakahiyaman ko, sabi ko sa pulis doon, ako po is si Maru Soriano, advisor po ng Kaitan, under po ng PKG at ng ating mga DPCR. Ako yung una medyo suplado pa yung mga pulis. Ngayon, talagang nagpakilala ko, talagang sila, ganyan. Pero nagigigil ako sa galit noon. Nagigigil ako sa galit, hindi ako dahil, ang ano ko po doon, imagine, kung wala pa yung mga advocacy program natin sa laylayan ng lipunan natin sa bawat barangay, imagine, ibinabalik natin ang tiwala ng taong bayan sa ating kapulisan, sa ilalim ng literatura ng ating pulis, ng ating bagong PNP Chief, Police General Guillermo Elizar. At talaga naman, na ang tiwala ng taong bayan ay talagang tuloy-tuloy na numbalik ang tiwala ng ating mga mamamayan. Pero, tandaan niyo, mga advocacy group na nandito dito, hindi lang kayo naririyan dahil sa ID, hindi dahil kayo naririyan dahil sa mga certification na pwede nyo magbuka. Pangatawanan natin, no, yung mga advocacy group na pinangahawakan natin. Panghawakan natin at tuparin natin kung ano yung mandatang binibigay sa atin ng kanya-kanya ninyong mga advocacy group. Lalo na sa mga Kaitan. No? So, sana sa mga PNP Chief of Police natin dito, sa mga PCR na nandito, tayo ang approach sa ating mga advocacy group, lalo na po sa mga Kaitan. At ako po ay actually nakarason na, ako po ay nangangamba. Kasi sabi ko, matatapos na ang termino ng ating Pangulo, baka yung pinaghirapan ng ating DPCR Director ay mabali-bala at matapos na lang ng ganun-ganun. Nung narinig ko kay General Sermonia na ilang taon pa siya bago mag-retire, talagang tuwan-tuwa ako na nakita ko yung kanyang mga programa hanggang siya ay mag-retire ay talagang mas mapapalakas at magtutuloy-tuloy. So sabi nga po namin sa Kaitan, mga advocacy group, bawat Kaitan, sa Kaitan, kaibigan tayo. Magandang umaga po at mabuhay po tayo lahat.
Thank you, bro.